going to proceed in consumers product and components usage and using precautions. So ngayon, for after a year, mag-discuss naman tayo ng wala munang computation. Ano kasi computation tayo sa physics, compute na tayo sa chemistry. 2 lessons left. So ito yung 1 lesson left na para sa next video at mag-proceed tayo ng computation dito sa ating general chemistry. Ngayon, so medyo tagal na naman tayo hindi na-vlog kasi ito, as you can see, iba na ang aking background. Kung saan dati ang background ko lagi yung dating aparador namin o kaya ako pader. Ngayon ay nandito ko ngayon sa labas ng aming bahay. No? As you can see, the fresh air here. Okay, so for more information about this lesson, watch this video till the end. So let us begin. Okay. For the introduction, matter is anything that exists in solid, liquid, or in gas, phase, and has a mass and volume. So, yun naman, gaya ng mga natin nung una, di ba? Kaya nagkaroon tayo ng discussion about the physical and chemical changes or properties. It has characteristic set of physical and chemical properties that determines its usage. Siyempre, sa mga natin sa lesson 2 ay natin yung mga chemical formulas and its common names. Which means, yun ay nagagamit naman din natin in real life. Chemical substances are form of matter. It can be pure substances or mixtures. Yan. Siyempre, halimbawa, sodium saka chlorine. Pag pinaghalo nyo, sodium chloride, di ba? One component of carbon and 2 component of oxygen. Kapag pinag-ano nyo, carbon dioxide. Yung mga ganon. Pure substances has a definite composition and has 2 types, such as an element or a compound. Element kasi halimbawa, ayun, hydrogen lang. Tapos pag pinag-ano yung hydrogen sa oxygen, magiging water. Or sabihin natin dihydrogen monoxide. Ganun po yung compound. Naming compounds ay mano natin sa mga susunod pang lesson. Mixture is composed of different pure substances that are physically combined and can be homogeneous or heterogeneous. Sabi niyo homogeneous, bawa salt water. Diba, pag naghalo niyo yung salt sa water, matutunaw yung salt sa water. Diba, pag nagtitipla kayo ng 3-in-1, lalagyan niyo ng asukal, lalagyan niyo ng cream, o saka, syempre yung kape, yung pinaming component, saka tubig. Hindi niyo na makikita niyo na mix na siya. Pag heterogeneous, yun yung halimbawa halo-halo. Makikita niyo pa rin yung mapighalo na ube, ice cream, o leche flan, yung mga ganon. Yun po yung heterogeneous. So, proceed tayo sa consumer's product. It is also referred as a final goods. There are products that are bought by individuals or households for personal use. Nabibili sa market, nabibili sa kahit saan dyan, di ba? Next, in other words, consumers are goods that are bought for consumption by the consumer. Siyempre, kung ano yung iba, halimbawa, sa alcohol, is ethyl alcohol or ethanol. Saan ba ginagamit? Di ba, to disinfect? Di ba? Ganon. Yung asin, yung sodium chloride, kapag ginagamit natin sa mga as parts of ingredients. Di ba? Yan lang po. Next. Consumers make comparisons to find the best quality of the product service at the best price. Siyempre yung cost. Siyempre yung isa rin sa mahalaga. Yung cost. Kung sa kayo mapapatipid, o sa kayo mapapasulit. Hindi lang kasi patipid. Kailangan di ba? Kahit sabihin natin murang halaga. Tinitingnan pa rin natin yung quality because we are referring to quality over quantity. Be more practical enough, di ba? If information about a product is available, you have the responsibility to read that information about its
components to use the product the way it is intended. Halimbawa, yung alcohol, saan yung ba ginagamit yun? Hindi naman pwede yung alcohol gawin yung panlinis ng kubeta, pwede yung panlinis ng bahay. Hindi naman pwede po ganun yun. Excuse me. Yeah. So, I have here my, another copy of my PowerPoint because at this moment, meron din ako ibang hindi nababasa due to light. Kasi prefer ko lang talaga siya mag-vlog dito sa terrace dahil gusto ko ng fresh. May init-init din kasi sa Okay, we have categories of consumer products. So number 1 is we have food and nutrition. Next, we have detergents and soap, medicine and drugs, raw materials, building materials, and paper and pulp industry. And the last but not the least, we have fuel industry. Ayan. Ngayon yung status natin ngayon kasi wala tayong computation, so mukha ko nagre-report. Online reporting. Siyempre, hindi naman pwedeng binanggit lang natin. Let's have define the food and nutrition. As you can see at the picture, credit to the owner. So, yan. Merong foods tayo. Siyempre, yung nutrition, kaya kayo nakakita ng stethoscope. Yan. So, what is that? The food is prepared and served to us would have gone various stages from collection of major ingredients. Processing, storage, purchase, and preparation in all these stages. Chemistry plays a critical role. So, ito pala So, ibig sabihin, sa chemistry, applicable din siya sa food and nutrition. Diba? It is also essential to nutrition of which a knowledge of the composition of them, major classes of foods like carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins are needed in the selection of foods for a particular health conditions of individuals. So, ito talaga ay part siya sa organic chemistry, if I'm not mistaken. So, yung sabihin sa food, sa mga elements or sa compounds, yan din yung mga kinokontain niyan. Diba? Ano daw? Next! We have, detergents and soap. Saan ba ginagamit yan? So, common chemicals is used in soap industries are sodium hydroxide, lauric acid, palmatic acid, alliic acid, etc. etc. Kung sinabi natin detergent, siyempre saan ba ginagamit yun? Minsan kung panlaba, panghugas ng plato. Yung soaps ang ginagamit minsan nga sa panlaba, di ba? May sabong panlaba. Di ba pwede gamitin yung sabong panlaba sa katawan ng tao? At ganun din, hindi ka pwede gawing panlaba yung sabong pantao sa sabong panlaki. Di ba? Ganun lang yun. Kasi kapag yun ay nyo, di ba, it's either it has the pros and cons, di ba? Baka yung sabon na, halimbawa, pwede nyo gawin nyo pang skincare yung sabong panlaba. Tignan natin maging irritado kung di maging irritado ang skins ninyo. Baka, kung nakakaganda sa balat nyo yun, edi good for you, diba? Knowing the ingredients will give us the knowledge in choosing what is safe and suited to our cleaning needs. Hindi mo mawawala ang purpose, yung main purpose ng detergents and soaps, which is yung panglinis naman talaga. Ngayon, ano yan? This is our third component of consumer product is medicines and drugs. There are made of chemicals which are produced in pharmaceutical industries. The knowledge of chemistry is vital for pharmacists and doctors. Meron din ba ilalang yung mga gamot di ba? Hindi naman pwede yung basta gamot lang siya. Siyempre, meron siyang mga naging ingredient. Kaya nga merong ibang tao na nag-exist na allergy sila sa gamot. Kasi it depends of what the medicine contains of. Diba? Alam ba kung allergy yung tao sa, halimbawa sabihin natin sa lagundi, allergy siya doon.
kung hindi niya pwedeng inumin yung gamot na may lagunin na ingredients. Yung gano'n. Kaya syempre, di ba, kaya tinatanong ng doktor, saan po siya allergy? May allergy po ba siya sa gamot? Di ba? Parang masasabi ko as a student na napag-aralan ko rin, mari kasi yung tao, hindi siya allergy sa gamot. Allergy siya dun sa kino-contain ng gamot. Diba? Halimbawa, kung allergy ka sa seafood, yung kahit sabihin natin yung pansit, meron nilagyan ng hipon na kahit hindi man literal hipon, kahit yung sabaw, diba? Di ka allergy sa pansit, allergy ka kung ano yung meron. Diba? That is what what's based on my observation. Okay? So, you have observed various chemical ingredients listed on the label of medicines. Kahit saan naman yan, meron listahan. Kung ano ba nilalaman nun eh. Kahit sa pagkain, nilalaman nun ba kung sa tinapay, it contains egg, contains flour, it contains water, gano'n. Next. So, it is based on the ingredient medical practitioners decide a suitable pill for patients. Kaya nga, ewan ko lang kung alam niyo sa viral na nagkagalit yung pharmacist sa yung pasyente, yung bumibili sa pharmacy. Kaya nga, di ba merong ibang mga gamot na kailangan prescripted talaga ng doktor o nung pinag-anuhan nyo, check-upan nyo. Di ba? Yung ganun ba? Siyempre, kahit hindi naman porke napagbigay. Yung mga talaga yung mga gamot na kailangan talaga meron silang prescription. Kaya nagkatalo sila, ganyan. But dahil isa kong marites, ayun, kaya alam ko yun. Ayun, di ko na lang alam kung ano nangyari doon sa pharmacist, saka doon sa nagreklamong customer na nagano ng gamot. Yan, hindi ko alam. Next. Next, proceed na tayo sa raw materials. Ito na yung talagang pinagmumulan ng kung paano ito nagagawa, no? So, materials or substances used in primary production or manufacturing goods, such as textile industry, wool, silk, cotton, flax, glass fiber, polyester, arsenic, nylon, etc. are being used to produce different kinds of fabric. Diba? Yun, halimbawa yan yung sinasabi na yung mga naging ingredients to form different types of fabric. Halimbawa sa tinapay ulit, what are the raw materials to produce a bread? So, una, meron tayong water. Siyempre, paano pag-haluin nyo? So, we have flour, egg. Diba? So, sorry for the background. These materials are transformed into usable finished products like clothes, bags, carpets, furniture, towels, flags, nets, balloons, etc. During this transformation, raw materials are subjected to numerous chemical processes. Example na dun yung bleaching, permanent press, desicing, scoring, printing, and finishing. Halimbawa, sa printing, yung raw material mo is the bond paper and the printer with its ink. Siyempre, kailangan din ng processor. Paano mapiprint kung wala siyang computer or pwede sa electronic devices na may access dun sa printer? Ganun po yun. Next is we have building materials. So as you can see behind me, halimbawa itong bahay na to, we cannot build this without those raw materials. The cement, the hollow block, ano pa ba? Siyempre yung water, yung mga buhangin, yung mga bato. Diba? Polymers like polyurethane, paki-correct na lang ako kung mali pronunciation ko ha.
reduce the weight of buildings, which reduces the civil cost. Insulators like polyurethane foam. Polystyrene foams decrease the at leaks, or in other words, improves the energy efficiency of the building. So, yan. Isa rin dyan sa kinoconsider natin sa building materials kung how strong it is. Na hindi naman po sa isang pitik ng lindol, wasak na ang gusali. Sa mga engineering, dapat alam mo. Sa mga gusto maging civil or geodetical. Basta alin dun sa dalawa. Pero alam ko sa civil yun. Yun ang course ko. Okay, paper and pulp industry. Labas na natin. Paper and pulp industry are facing great challenges to meet environmental norms. Pollutants released from these industries are sulfur oxides, nitrogen oxides, carbon dioxide, heavy metals. Heavy metal, hindi po yun yung rock, That is lead, cadmium, mercury. Dioxins, yun po yun. Tatlo yun. Lead, cadmium, and mercury. Next, aside from heavy metals, meron pa tayong dioxins, furans, chlorates, and chelating agents or etchant. Kahit siguro from its word, yan na po yun, Papers. Isa rin yan. Yun yung tinatawag, basahin na natin dapat eco-friendly or environmental friendly. Next, excuse me, let us proceed in fuel industry, the last factors of consumer products. Petrol, diesel, LPG, or ano ba tawag? CNG, kerosene, oils, hydrogen, and the like are all fuel produced from complex steam process. In today's transportation, land, water, and air. Sa land, ano ba ang transportation na inano natin? Siyempre, mga kotse, tricycle, motorcycle, kasi mga ganon. Alangang lumipad yung tricycle, di ba? Sa water, yung bangka. Barko, ship, Vinta. Are you all familiar to Vinta? Kapag hindi, try to search it in Google. Okay. And air. Ano ba ang air? Aeroplano. Alam ka, tricycle, lilipad yun. Lilipad ba yun? Hindi, diba? Sa air, in aeroplano, helicopter, spaceship. Diba? It's possible because of this fuel. Kaya yun nga. Yung fuel is either to run a machine or to run a vehicle. No? These fuel are extracted from crude oil found beneath in the earth or ocean. Yan. Kaya meron tayong tinatawag na fossil fuel ba yun? Which is the fuel kumbaga nagiging source natin fuel from the fossils na dahil nga sa nature, o yung dinosaur, diba? Sila, Ngayon, proceed naman tayo sa environmental and forensic chemistry. Environmental chemistry, it is the central subject in the study of environmental conservation. All those pollutants and greenhouse gases nothing but hazardous chemicals. These pollutants destroy our precious environment, degrade the ozone layer, enter our food chain, and cause tumors and so on. Kumbaga environmental, from the word environmental itself, about naman to sa kalikasan, environment nga Diba? Kumbaga natin dyan kung ano yung nakaka-apekto at hindi nakaka-apekto, or kung ano yung less effect or less hazard or severe hazard.
Forensic chemistry. Forensic helps to identify criminals by detecting chemical evidences left behind crime scenes, identifying dangerous drugs, and performing DNA tests. Ito sa forensic, ano siya, parang almost, ano nata siya, biochemistry. Please correct me if I'm wrong. DNA test, ano ba, paano ba malalaman kung totoong nanay mo, totoong tatay mo, ang nanay at tatay mo? Siyempre, DNA test. Kasi di ba minsan pinagmulan mo eh. Di ba? Ano ba yung mga nagiging ways to do the DNA test? It's either from saliva or the hair. Di ba? It's either the two. Ewan ko lang kung sa blood, pwede sa blood. Di ba? Ewan ko lang ha. Kasi, sa crime scene, kaya nakikita nyo yung mga pulis kapag nagano sila ng mga gamit, naka-rubber, basta naka-glove sila. Kaya doon din nalalaman, bawa sa pinagamitan sa pagpatay, yung pinagtagaan. Yung itak, yung itak yung ginamit, mayroong fingerprint doon, kaya meron ding mga kriminal na kinukuha na ng fingerprint. Diba? Chemical techniques used by forensic investigator are spectroscopy, chromatography, X-ray, diffractometry, color test, melting point analysis, etc. Yan, more on identity, about the identity of that individual person. Or hindi man sa person, kahit din sa hayop, pwede rin. Bakit ba yung hayop nagagamit as test monkey or test mouse? Diba? Ngayon, chemicals to avoid in consumer products. Yun, yung environment sa forensic na isingit lang naman, no? Carcinogens are substances that promote growth of cancer cells. Ano ba yung mga may carcinogen? Yung mga merong carcinogens, yan yung mga red meat, processed meat, sugar, salted fish, etc. etc. Next, endocrine. It is disruptor are chemicals that interferes with the normal function of the endocrine system that leads to reproductive development, growth, and behavior problems. Ano nga ba ang mga food na merong endocrine? So, ito, gumagamit tayo ng para mag-search. Okay. So, ngayon, yung mga sila sa ng mga hormones, So, ito yung basta yung mga foods na mga behavior, yung mga too much salt, mga fried, gano'n. Neurotoxins after the nerve tissues causing a range of problems in the nervous system. Isa yan yung stroke. Bakit ba nagkakaroon ng stroke ang tao? Ano bang nangyayari pagka nagkakaroon ng stroke? Diba, tumula ulit dun sa ulo. Kaya, diba, pagka may stroke, inaano natin ang CT scan. Which is, kung makita yung dugo, kung ano yung pumutok, ganon. Yun po yun. Diba, pagka sa stroke, merong hindi gumagalaw na part. It's either the half or the whole. Or pwedeng ilan lang. Diba? Kung ano nga ba yung mga nagkokos ng sa tao? Iyon pa lang sa stroke. Kasi, kaya meron, di ba, meron pagka sa therapy ng isang stroke person, merong electricity. Ewan ko anong tawag, electric massager ba yun? So, ngayon, well done. So, hopefully, meron kayong natutunan this video kahit I know to myself that I'm not really good at pure discussion with no computations. So, kaya mag-alala, ilang lessons na lang din ay mapag-compute na rin tayo. And I have read some videos of my previous reviews. So, yung mga nag-comment against my video. So, I'm doing my best to
para is either to ulitin ko or yun ang yata ang kaya kong gawin sa mga nag-comment. So, ngayon, kaya that's why I also apologize for encountering or I don't know if this is because of too loud background music. I'll do my best to improve my videos. So, wala po akong balak may pag-away dun sa mga nagko-comment against doon. Because it's an honor to me na ma-improve kung ano talaga ang dapat ma-improve. And it is nakakatuwa din kasi makikita mo talaga na meron talagang nanonood sa'yo or meron talagang nakikinig sa videos. Or somehow na meron din interested to learn mathematics. Mathematics talaga ako sa mga manonood na ito ang unang video na panood nyo. Mathematics, talaga ako sa YouTube. Makikita nyo naman yung name ko doon. Yung math class, di ba? Math talaga ang tinuturo ko and I just try to enter science discussion. Which is, ito naman kasi, yung chemistry sa physics, kaya ko lang naman napasok kasi may competition din naman siya. And it is very essential for us to learn kasi magagamit din natin yung sa college. Especially sa mga mag-engineering. Ayan. Chemistry and physics is the most essential one. Okay, so that's all for today. Thanks for watching and see you in the next